Hello, SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sorry. Babasahin ko tong comment ni Ma'am Lara. Hi, Ma'am. Sabi niya, kahit po ba hindi natapos hulugan ang 120 months na contributions, qualified pa din po ba sa total disability benefit? Okay, sa mga members po natin dyan na hindi pa po aware, ang disability benefit sa SSS po, ito po ay isang cash na binibigay, pwedeng monthly pension or lump sum one-time cash payment. Sa mga qualified member po ni SSS na nagkaroon ng kapansanan o disabled, total permanent disability man yan or partial disability. Pag sinasabi po nating partial disability guys, ibig sabihin may kakayahan pa po ito na magtrabaho ulit. Kumbaga, yung naging injury mo, yung naging sakit mo, hindi siya hadlang para hindi ka ulit makapagtrabaho. Ito na pong total permanent disability, ito yung wala na talagang kakayahan pang bumalik pa sa trabaho. Kumbaga, hindi mo na kayang gawing yung naging trabaho mo before dahil sa natamo mong injury or natamo mong sickness. Kapag partial disability ka lang po, meron lang itong certain period kung hanggang kailan ka lang tatanggap ng iyong pension, disability pension sa SSS. Pag total permanent disability ka naman, ito po yung lifetime pension na. Maliban na lang kung makakapagtrabaho ka na ulit, ititigil yan ni SSS. Pero hanggat wala ka na talagang kakayahang magtrabaho pa, ang total permanent disability pension ay lifetime. Habang buhay ka pa, makakatanggap ka niyan kay SSS buwan-buwan. Ngayon, sa nagtanong, pagdating po sa number of contributions kay SSS, ito lang po yung kailangan natin. Number 1, monthly pension ang makukuha ng isang member sa disability benefits kapag po meron po siyang contributions na hindi bababa sa 36 months bago ang semester ng kanyang disability. Pangalawa naman, lump sum amount, one-time cash payment lang ang makukuha ni member sa disability benefit kapag naman hindi siya umabot ng 36 months na contributions. Itong sa lump sum one-time cash payment guys, mababa lang talaga to. No, kasi hindi ka umabot ng 36 months din, tapos paano kapag maliit lang din ang iyong monthly contributions? So mababa lang ang iyong lump sum one-time cash payment na makukuha dyan sa disability benefit. Kaya mas maganda pa rin kapag pasok ka sa monthly pension. Kaya kung meron man dito na SSS member tapos kailangang mag-file ng disability benefit, sana pasok kayo sa monthly pension compared po sa lump sum. Sana meron kayong contributions na hindi bababa sa 36 months na contributions. But of course guys, kung meron kayong mas mataas sa contribution sa SSS, 36 months and above, malaki din ang makukuha nyo kay SSS. Kasi yung monthly pension nyo dyan, kung pasok kayo sa monthly pension, ang amount nyo ay nakadepende din yan sa contributions nyo, kung gaano kalaki at kung gaano na yan karami. Dahil kapag sa disability benefits, guys, ang ma-avail nyo ay monthly pension, no? Pasok kayo sa monthly pension. And then, meron kayong dependent children. Ito yung below 21 years old yung anak na wala pang trabaho at wala ding asawa. Pasok yan sila guys sa dependence pension nyo. 10% each po yun ang iyong monthly pension. So madadagdag yan sa monthly pension na natatanggap mo kay SSS. Aside po sa dependents, no, meron ka din pong supplemental medical allowance buwan-buwan na 500 pesos na dinadagdag din po yan sa iyong monthly pension. Halimbawa po, pasok ka sa qualifications for monthly pension sa iyong disability claim. And then, ang computation ni SSS sa iyong disability pension ay 3,000 pesos. Tapos, meron kang isang dependent children. So, ang 10% ng 3,000 ay 300 pesos. So, madadagdag yan sa 3,000 mo. Plus, the 500 supplemental medical allowance na 500 pesos, di ba? So, 3,000 plus 300 plus 500. So, magkano na yun, guys? 3,800 pesos. Yan yung magiging monthly pension mo sa SSS. E paano kapag meron kang dalawang dependents dyan o kaya tatlong dependents, di ba? So, madadagdagan pa yan. Compare mo naman kapag lump sum one-time cash payment, guys. Ang bilis-bilis lang maubos ng pera.
And then ngayon po, kapag pasok ka sa total permanent disability pension, di ba lifetime pension po yan, tapos nawala po kayo, namatay na kayo. And then buhay pa ang iyong legal spouse or kaya below 21 years old na anak. So magpapatuloy po yan ng iyong monthly pension. Si legal spouse, 100% yan ha, hindi kasama dyan ang medical supplemental allowance na 500, matatanggal po yon. Okay? So ang iyong survivor spouse pensioner, yan, magma-monthly pension yan siya guys. Maliban na lang pag nag-asawa ulit yan, dahil titigil yung pension niya. O diba, ang ganda-ganda guys na meron po tayong SSS contributions. Hindi po natin alam ang takbo, ang ikot ng buhay natin guys. Kaya sobrang malaking bagay po na huwag niyong pabayaan ang iyong contribution sa SSS. Para kung dumating man yung araw na kailangan mong mag-file ng claim kay SSS ng benefits mo, sickness benefits, disability benefits, may makukuha ka po sa SSS. Malaking tulong po yun sa'yo. Maliit man na amount yan, still malaking tulong pa rin sa'yo yan kesa wala. Alright, SSS members and pensioners, doon po sa nag-comment, sana po ay nasagot ko po ng maayos at malinaw ang inyong katanungan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.